Kamusta po mga kababayan? Ngayon po ay Lunes, 23 of February 2026. Malaking event ang mangyayari po ngayon na hinihintay na nating mga Pilipino dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. At hindi lang po yan, ang buong mundo ay manonood sa mangyayaring event ngayong araw na ito. Mula po sa Amerika hanggang sa Europa, hanggang sa South America, at lalo na po lahat ng mga miyembro ngayon ng United Nations na kasapi dyan sa tinatawag nating International Criminal Court or ICC, na kung saan ang ating dating presidente si Rodrigo Duterte at ang mahalaga dito ay isang Pilipino. Ang diyan po ay nakakulong halos na 1 taon na. Ngayon lang magkakaroon ng pagkakataon na malaman natin kung ano talaga ang charges ng ICC sa ating dating Pangulo at isang Pilipino. Ang tinatawag po na mangyayaring event ngayon ay tinatawag na pre-trial. Ang pre-trial po ibig sabihin, ngayong araw po ay malalaman nila o magdidesisyon sila kung itutuloy pa ang lahat ng kaso o isang kaso na mapapatunayan na ginawa ng ating Presidenteng Rodrigo Duterte. Una-una po, ang pre-trial ay magsisimula ngayong araw na ito at 10 o'clock a.m. sa Hague, Netherlands, at sa atin po dito sa Pilipinas yan po ay bandang mga alas 5 ng hapon. Lahat po ay pwedeng pumunta doon at manood dun sa gallery. Kung special persons po kayo, nakagaya kayo, nasa media kayo o kayo ay diplomat, kailangan kayo ay sumulat sa ICC. Kung kayo po ay isang ordinaryong tao lang na gustong manood at makinig doon sa loob ng korte, kailangan po maaga pa lang, mga 1 hour before, pumunta na lang daw po kayo doon at magdala lang ng inyong ID. Open po to the public yan. At ang mahalaga pa na ginawa nila ay buksan ito sa tinatawag na televised. So mapapanood nyo po itong event na ito via Facebook, TikTok, YouTube, at yung iba po may mga live stream. Pero kung gusto niyo po, pumunta na kayo mismo sa ICC channel o kaya sa website. Sila po talaga official na mag-feed ng nangyayari doon. Medyo may delay lang daw ng mga 5 minutes. At doon po manggagaling lahat ng mga balita o proceedings na mangyayari sa korte. Ang korte po nila ay bukas ngayon hanggang sa 27. Araw-araw po yan na magkakaroon sila ng tinatawag na hearing. Ang ginawa po ng korte ay tinanggap naman po ang request ng defense lawyer ng ating presidente dahil sa kanyang kalagayan ay wag na magpunta mismo sa korte. At hindi lang yon, gumawa sila ng adjustment na sa 1 linggo 4 na hearing lang ang gagawin, hindi pwedeng mahigit pa sa 4. At ang sinasabi po nila na dapat daw dun sa 4 na yon, sa kalagitnaan ng 4 na araw ng hearing nila, kailangan may break. At hindi lang po yon, yung hearing ngayon, upon the request ng ating lawyer ni Presidente Duterte, naiklian lang ang hearing sa bawat araw. So ang korte ay nagdesisyon na ang hearing sa isang araw ay hindi tatagal ng 3 oras. At hindi pa iyon, sa bawat oras ng hearing dapat merong break. So hindi pwedeng dire-diretso ang hearing. Okay, so ano pa mangyayari sa hearing na ito? Unang-una po, dito magkakaroon ng pagkakataon na magkaharapan na ang nag-aakusa via the prosecutor. Prosecutor po magpe-present orally, hindi po sa papel, magsasalita siya. At i-introduce niya lahat ng mga resulta ng kanyang investigasyon at ipipresenta niya lahat ng ebidensya na pwedeng gamitin para ipiit talaga ang Pangulong Duterte.
Subalit ang depensa naman po, siya rin ay magsasalita at sasagutin ng defense ni Presidente Duterte lahat ng paraan para mapatunayan na ang ah, mga kaso na idinimanda sa kanya ay hindi totoo. Hindi po natin alam kung ano pa ang mga kaso ngayon. Malalaman po natin mamaya pag sila ay nag-present. Hindi natin alam kung ang kaso ay 1, 2, 3, 4 o 5. Pero ang sinasabi ng korte, isa lamang sa kaso na yon na mapatunayan na may halagang impormasyon na maaaring ang pre-court na ito ay magdesisyon na ituloy na sa tinatawag na formal hearing. Kung sakali po na ni isa ay walang mapatunayan at makumbinsi ang mga judges o mga hukom dito sa korte na siya ay talagang gumawa ng kasalanan, maaari pong dalawang bagay pwedeng hindi na itulong o hindi na ituloy ang kaso at pauwi na ang akusado. At pangalawa naman ay pwedeng sabihin ng korte na gumawa pa ng additional investigation ang prosecutor para mapatibayan ang lahat ng kanilang mga ebidensya. So yun po ang dalawang maaring mangyari mamaya. Sa nabasa natin sa news, may mga Pilipinong abogado na rin na pupunta roon para tumulong. Siguro baka nandun na po sila. Nasa akin po yung listahan ng mga abogado na nandun doon na ang dating Executive Secretary si Salvador Medialde. Tatandaan niyo po, siya po ang kasama ng Presidente Duterte nung siya ay naresto at dinala sa Hague. Ang dati pong spokesperson niya si Salvador Panelo, ang dating labor chief si Silvestre Bello III, at siyempre ang kanyang talagang abogado maski noon pa si Martin Delga III, Alfredo Lim Jr. at Cesar Dulay. Yan po ang mga nalistahan na ipinadala ng ating Pangulo via na abogado natin, yung head lawyer ng presidente sa korte, at inaprobahan naman na sila ay pwede silang magpunta rin at tumulong. Pero ang isa lang ang head lawyer o abogado ni Presidente Duterte, kundi siyempre alam niyo na kung sino yon. Okay? Alright. Tignan po natin kung ano mangyayari mamaya. At isa pa ang mahalaga nating malaman ay pinagbabawal makipagkita si Presidente in person, maski sino, maski na sa kanyang mga kamag-anak, habang mayroong tinatawag na itong hearing na ito na pwedeng tumagal na itong 4 na araw, pero hindi pa natin alam kung tatagal pa ito ng mahabang panahon. Ang hinihiling ko lang po ay number 1, sana magdasal tayo sa kung ano man ang mangyari kay Pangulong Duterte, na sana tayong mga Pilipino ay magkaisa at sana ay tanggapin na lang natin kung ano mang resulta ang gagawin ng korte na yan. Hindi natin alam kung ang mga judges nila ay talagang pag-aaralan ang kaso na ito. So ipagdasal na lang natin na maliwanagan ang mga husgado, ang mga judges, na sana makita nila talaga ang katotohanan kung ano man. At ipagdasal din natin na lumakas din ang loob natin na tayo ay tatanggap kung ano man ang magiging resulta itong tinatawag na hearing o pre-trial. Sa inyong lahat, God bless the Philippines. God bless the Filipinos and the Philippines abroad. God bless our children, and God bless the future of the Philippines and the people of the country. Maraming salamat.